Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Dear Papa Dudut, sa lahat po ng mga nakatutok ngayon, huwag pong kalimutan mag-like, mag-share at mag-subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Kumusta kayong lahat? Ako po si Jamie, 22 years old mula sa Malabiñas, Angeles City, Pampanga. Matagal na akong nakikinig at nakasubscribe sa Papa Dudut YouTube channel, pero ngayon lamang ako nagkaroon ng lakas ng loob para mag-share sa inyong programa. Hindi ko kasi alam kung ano ang isi-share ko. Kung love story ba o kwento ng kababalaghan. Pero sa huli ay nag-decide ako na ang i-share na lamang dito ay ang kwento ng kababalaghan at ang love stories naman ay sa ibang panahon na lamang. Papa Dudut, lumaki ako sa pamilyang mapamahiin. At ilan sa mga pamahiing tumatak noon sa isipan ko ay una, bawal po ang maligo kapag Biyernes Santo. Kasi raw ay patay ang Diyos. Bawal din daw maligo kapag may regla dahil baka sila'y maloka. Takot na takot ako dyan dati, kaya hindi talaga ako naliligo noon kapag may regla. Kahit pa na mag-amoy singit pa ako. Bawal din daw kumain ng maasim kapag may regla, Papa Dudut. Ewan ko kung ano ang dahilan, basta kapag may regla ay hindi talaga ako pinapakain ni Mama ng maasim, lalo na po ng sinigang. Ilan din po sa mga pamahiing nakagisnan ko noon ay yung bawal magwalis kapag gabi dahil mamalasin ka. Sa babaeng may asawa, kailangan ka ng paa palagi. Ang unang ihahakbang tuwing uuwi ng bahay upang hindi daw masira ang kanilang pagsasama. Madalas itong ginagawa ni Mama noon, kaya isa raw yon sa dahilan kaya matibay ang relasyon nila ni Papa noon. Samantala hindi ko akalain na dahil sa hindi pagsunod sa pamahiin ang siyang magiging dahilan para makaranas kami ng kababalaghan. Nangyari ito noong grade 11 ako, Papa Dudut. Natatandaan ko noon ay isang masamang balita ang dumating sa pamilya namin. Namatay sa aksidente ang isa sa malalapit naming kamag-anak. Itago na lang natin siya sa pangalang Tito Nolan. Pinsan siya ni Mama at isa siyang delivery rider ng kilalang Orange App. Sa isang hindi inaasahang pangyayari nasangkot sa isang aksidente si Tito Nolan. Kagagaling lang niya sa Mabalacat daw delivery hub at papunta na nga sa mga bahay-bahay para mag-deliver ng mga parcels. Nang nabangga ng rumaragasang bus ang kanyang minamanehong motor. Dead on the spot siya at halos hindi na makilala. Siyempre lahat ng kaanak ay devastated sa mga nangyari. Lalo na si Mama na close ni Tito Nolan. Ako naman ay namiss ko ang tsuhing kong yon kasi siya madalas ang mag-deliver ng mga parcels ko kapag umu-order ako doon sa Orange App na yon. Yung boses niya habang tinatawag niya akong "Join me, parcel mo nandito na." Tapos ay magbibiro pa siya na kailangan ko na raw magtrabaho dahil sa sobrang dami ng ino-order ko. Siguradong mami-miss ko yon, Papa Dudut.
Habang nasa lamay kami bandang alas 7 ng gabi ay hindi na ako nagkaroon ng pagkakataon na makita ang bangkay ni Tito Nolan. Dahil baka manlumod daw kami sa itsura. Habang naroroon kami sa loob at umiiyak. Walang tao sa labas. Lahat kami ay nasa loob bagamat bukas ang pinto ay bigla na lamang kaming may narinig na pamilyar na boses. Delivery! Sigaw ng boses ng lalaki mula sa labas. Nagulat at nagkatinginan kami. Habang sina mama at ang asawa ni Tito Nolan na si Tita Lenny ay lumabas para hanapin yung delivery rider na kaboses ni Tito Nolan. Pero wala silang nakita. As in walang tao sa labas. Tahimik na tahimik. Pagbalik nila ay iyon ang naging topic namin. Kumpiyansa kaming lahat. Na nagpaparamdam sa amin si Tito Nolan ng mga sandaling yon. Sa kabilang banda bandang 9 p.m. ay umuwi na kami ni Mama sa aming bahay. Ang pagkakamali ko lang, hindi ako nakapagpagpag. As in hindi ako nakapagpalit ng damit dahil dire-diretso ako sa aking kwarto. Hindi naman ako nasita ni Mama. Kasi kausap niya noon sa phone ang isa pa naming kamag-anak mula sa States. Nang sumapit ang gabi ay nakaramdam ako ng sobrang antok at kahit na may pagkaduwag ako ay nakagawian kong matulog kahit mag-isa lamang ako sa kwarto. Dahil mamaya din naman ay tatabi din naman sila Mama since iisang kwarto lang naman ang tinutulugan namin. Agad lumalim ang tulog ko hanggang sa managinip na ako. Nasa bahay daw akong mag-isa habang nagbabasa ako ng magazine. Gabi na noon kaya wala kaming ine-expect na bisita. Nang biglang may kumatok sa pinto namin at may sumigaw sa labas. Delivery, sigaw ng boses sa labas. Nagkataon namang may inaasahan akong delivery kinabukasan pero sa isip ko, bakit gabi? Yung mga delivery riders ng Orange App madalas hanggang 7 p.m. lang nagdi-deliver. That time ay parang nasa 11 na ng gabi or 12 na ng madaling araw. Pero tiyanek ko pa rin sa pamamagitan ng pagsilip sa bintana at may natanaw nga akong lalaking nakasombrero at orange na hoodie. May dala din itong parcel na malaki. Sandali lang po, kukuha lang po ako ng pera. Magkano yan? Sabi ko. Pero laking gulat ko nang paglingon ko sa pinto ay bukas na ito at nakapasok na ang delivery rider. Nanlaki ang mga mata ko kasi si Tito Nolan pala ang delivery rider pero basag ang ulo niya at lawit na ang isang mata niya. Dala-dala niya ang isang parcel na punong-puno ng bahid ng dugo. Halika Joyme, sumama ka na sa akin. Pamimilit pa ni Tito Nolan. Siyempre napasigaw ako at sinubukan kong lumayo pero hindi ko naigalaw ang katawan ko. Nakalapit tuloy siya sa akin at hinawakan niya ang kamay ko pagkaraan niyang ibaba ang parcel na duguan. Tito Nolan, ano ba? Bitawan niyo ako. Pagmamakaawa ko. Sasama ka sa akin. Sasama ka sa akin. Paulit-ulit niyang sabi. Nagsisigaw na naman ako at tinatawag ko ang pangalan ni Mama pero walang sumasaklolo sa akin. Nahihila na tuloy ako ni Tito Nolan palabas ng bahay. Ngunit bago pa ako makalabas ng bahay ay bigla na ako nagising sa bangungot ko. Napansin ko din na may hawak-hawak na rin akong rosaryo at patuloy akong ginigising ng mama ko. Nang tuluyan na akong magising ay kinausap ako ng mama ko kung ano ang nangyari. Utal-utal ako at hindi ako makapagpaliwanag kay mama. Iyak lamang ako ng iyak noon, Papa Dudut. At nangangatog sa takot kaya sinabi ni mama na magdasal daw kami ng ama namin. Nakatingin lang ako kay mama habang nagdarasal pero napapatigil ako at napapatitig kay mama dahil hindi ko matandaan ang dasal ng ama namin
Kabisado ko naman po ito dahil araw-araw naman akong nagdarasal. Nung araw lang na yon dahil talagang antok na antok ako. Nang matapos namin ni Mama ang dasal ay lalong tumindi ang kilabot na nararamdaman ko. To the point na pati si Mama ay naramdaman na rin ito na may kasama kami sa bahay na hindi namin nakikita. Inilabas ako ni Mama sa kwarto at pinaupo sa sala. May kung anong tumatawag sa atensyon ko para tignan ang kusina namin noon na walang ilaw at walang salamin ang bintana. Wala naman akong nakikitang kahit na ano pero alam nyo yung feeling na parang may nakatingin sa inyo. Ganon yung feeling, Papa Dudut. Si Mama naman ay tinatawag si Lola sa bahay niya dahil halos kadikit bahay lang namin ito. Habang sumisigaw ng Nay, dito ka muna matulog. Parang may kasama kami dito na hindi namin nakikita. Hindi ko po alam kung sinola o ibang elemento, kung kailan gabi at saka nambubulabog. Papa Dudut, agad namang dumating si Lola at sinamahan kami. Inutusan niya si Mama na maglagay ng ilaw sa kusina sa oras din na yon. Dahil nararamdaman din niya ang kilabot sa loob ng bahay. Nang makita ni Lola na hindi kami nagpalit ng damit ay pinagsabihan niya si Mama. Kaya pala kayo binubulabog Hindi kayo nagsipagpalit. Hindi na nga kayo nakapagpagpag, hindi pa kayo nagpalit. Kaya nasundan tuloy kayo ng kaluluwa. Hala sige, magsipagpalit kayong lahat ng damit, utos sa amin ni Lola. Doon ko lang din napansin na hindi rin pala nakapagpalit at nagpagpag ng damit si Mama. At yun nga ang ginawa ni Mama, pinagpalit niya kami ng damit, lahat na kulay pula at nagsaboy din sila ng asin sa loob ng bahay. Sinuotan din ako ni Nanay ng rosaryo. Tinabihan ako ni Nanay matulog. Bilin din niya sa akin ay magdasal ako at huwag kong papansinin kung may marinig o mararamdaman ako dahil baka hindi pa daw umaalis ang kaluluwa. Marahil ay hindi pa nito tanggap dahil biglaan ang kalunos-lunos na pagkamatay nito. Matapos naman ang gabi na yon ay hindi na yon naulit at nagsilbing lesson na din yon sa amin. Buti na lamang sa awa ng Diyos. Hindi na ako nakaranas ulit ng kababalaghan pagkatapos noon. Lumipas sa mga buwan at taon at naging normal naman ang lahat. Not until magdalaga ko. Nangyari ito noong 2021, kakatapos ko lang ng senior high school noon at naghahanda na para sa college. Nabalitaan namin na nagkasakit at namatay ang bunsong kapatid ng lola ko. Hindi may paliwanag kung ano ang naging sakit nito kaya hindi nabigyan ng lunas. Namatay siya sa syudad ngunit binurol siya doon sa probinsya namin kung saan siya pinanganak at lumaki. Makaraan ng 9 na araw ng lamay. Sa huling gabi at huling misa noong pare, isa sa mga sinabi niya sa pagkahaba-haba niyang homily na siyang tumatak sa akin. Hindi natin alam. Baka isa sa inyo dito ang susunod na mimisahan ko. Tinawanan lamang yon ng mga tao at isa na ako doon. Pero yung pare hindi man lang nangiti. Kinabukasan ng umaga linggo, libing na noong lolo namin. Sa probinsya, alam naman nating maraming mga pinaniniwalaan yung mga matatanda, lalo na iyang mga ritual-ritual bago gawin ang isang bagay, and doon majority ng nakikiramay mga matatanda kaya expected mo na may mga pamahiin. May isang matandang sumigaw nang binitbit na yung kabaong. O yung mga kaanak, kailangan ninyong lumusod sa ilalim ng kabaong. Pagkatapos diretso na kayo ha. Wala nang babalik sa pinanggalingan.
Kung saan yung gawin ang pupuntahan, doon na kayo dumiretso at huwag nang pupunta sa kabilang daan. Yung bahay kasi ni na lolo na pinagburulan sa kanya ay nasa tabing daan. So pagkalabas ng bakuran, kalsada na at pakanan yung papuntang sementeryo. So basically yung rule ng palusot sa kabaong. Kapag nakalusot ka na, bawal ka nang bumalik sa bakuran at bawal ka nang gumawi sa opposite side ng pupuntahan ninyo. Nagkaroon ng maikling bulong-bulungan at may mga nagreklamo at sinabing pwede naman daw na hindi na. Hindi ko alam kung anong nangyari dahil curious din ako sa pamahiin na yon. And hindi ko alam kung ano ang purpose, so nandun lamang ako sa gitna ng mga taong paruot parito at nagmamatyag. Ilang sandali pa nakita ko nang lumusot sa ilalim ng kabaong yung mga immediate family ng namatay. Mga kapatid at pamangkin. Hindi na kami sumali ng mga pinsan ko since parang hindi naman kami masyadong immediate kaanak. Sumakay na lang kami doon sa isang sasakyan at naghintay na matapos ang seremonyang ginagawa nila. Since yung sinakyan namin na multicab is nasa labas talaga ng gate. Rinig ko na may matandang bigla na lamang sumigaw na basagan nyo ng palayok ang ilalim ng kabaong. O hollow blocks, basagan ninyo. Sa boses pa lamang niya ay halatang takot na kaya nagulat ako. Hindi ko alam papadudot kung ano ang nangyari after noon, but it turned out na walang pumansin sa kanya. Busy na kasi ang mga tao sa kakahanap kung saan sasakay at nagmamadali na dahil baka mahuli kasi malayo pa ang simbahan at sementeryo. Sa gitna ng ingay narinig ko na kaya siya napasigaw ng ganon dahil sina mama at yung dalawa kong uncle na kapatid ni mama is hindi sinunod yung rule na diretso lang. Instead na pakanan, after nilang lumusot sa kabaong ay pumakaliwa sina mama dahil doong side nakapark ang sasakyan nila. Ang left side kasi ng bahay is basketball court at doon nakapark halos lahat ng mga sasakyan. Throughout the day ay narinig ko yung matanda na paulit-ulit na sinabing sana daw ay binasagan ang kabaong. Natatakot daw kasi siya dahil ayon sa pamahiin, kapag bumalik daw sa pinanggalingan ng lumusot sa ilalim ng kabaong may susunod daw na mamamatay. Sumpa daw kasi yon. She said na nangyari yon sa pamilya niya ay ilang taon nang nakakaraan. 3 daw sa mga tiyahin niya ang sunod-sunod na pumanaw. Linggo ang pagitan. Natigil lang daw noong binasagan ng palayok ang ilalim ng kabaong. Nakinig lang ako ng mga panahong yon at sa isipan ko ay hindi ako naniniwala. Napaka-imposible na kasi kaya binaliwala ko na lamang. Pagkatapos ng libing ay umuwi na kami. Yung papa ko at ibang mga kapatid ay umuwi na sa bahay namin sa isla kasama yung lola ko samantalang ako ay sa syudad na. Dahil nga magka-college na ako and sa May ay mayroong kaming whole month summer orientation program sa scholarship namin. Sa tita ko ako makikitira, kapatid ni mama. Si mama ay sumama sa akin doon dahil sabi ng tita ko ay pupunta daw kami ng Mama Mary Church sa susunod na Sabado. Sumama din sa amin ang lolo ko dahil sasama daw siyang pumunta ng kay Mama Mary. Wala namang nangyari nung linggong yon hanggang sa sumapit ang araw ng Sabado. All of a sudden ay sinabi ni lolo na uuwi na siya sa probinsya. Para siyang natatakot na hindi mo maintindihan. Bukod sa mukha na rin siyang pagod at parang nilalagnat. Hindi ko na maalala kung ano yung rason niya sa biglaan niyang desisyon na pag-uwi. Naguguluhan sina mama at tita dahil planado na ang lakad nila ng araw na yon. And yun pa nga ang rason kung bakit naroon si lolo. Ilang beses nilang sinubukang pigilan pero buo na talaga ang pasya ni lolo na umuwi na.
so hinayaan na lang nila. Tinawagan nila yung tito ko na siyang kasama ni lolo at lola sa bahay nila sa probinsya. At sinabing uuwi na si lolo at sunduin niya sa babaan. So ang natuloy pumuntang shrine ay sina mama na lamang and yung mga pinsan ko. Hindi ko naman matandaan kung bakit hindi ako natuloy. Noong gabi nauna akong makatulog. Mga 11 PM nahiga na ako habang sina mama, tita, pinsan ko na anak ni tita, pinsan ko na anak ni tito na nasa probinsya at yung kapatid ng asawa ni tita nasa sala at masayang nagkwekwentuhan. Hindi pa lumalalim ang tulog ko nang bigla akong naalimpungatan dahil may gumigising sa akin. Inis kong binuksan ang mga mata ko at nakita ko si mama at si tita na nasa may paanan ko. Still disoriented and annoyed, inis kong tinanong kung bakit niya ako ginigising. Pinikit ko ulit ang mga mata ko at hindi tumama sa isip ko ang sinagot niya. Napansin siguro ni mama na nakakatulog na naman ako, niyugyug niya ako ulit at sa mas malakas na boses ay sinabing huwag kang mabibigla. Doon ako napadilat at noon ko lang napansin na namumugto ang mata ni mama dahil sa pag-iyak. At namumula ang mga mata ni tita sa pagpipigil na mapaiyak habang hawak ang cellphone niya. Biglang nawalang antok ko at dali-dali akong bumangon. Anong nangyayari, ma? Nag-aalala kong tanong. Si tito mo patay na. Nagulat ako. Walang sakit si tito, so bakit siya namatay? Bakit? Nagtatakang tanong ko noon. Hindi pa namin alam ang buong detalye. Biglaan daw. Nasa ospital sila ngayon kasama ang lolo mo. Sagot naman ni mama sa akin. Mag-impake ka muna at uuwi tayo. Yun lang at umiiyak na bumaba si na mama. Dali-dali ako nag-impake kahit tila lutang ang buo kong kamalayan. Hindi ako makapaniwala, Papa Dudut. Ang nasa isip ko ay ang huling mga engkwentro ko kay tito. Masaya kami noon. Madalas pa siyang magbiro sa amin dati. Nakaramdam ako ng lungkot sa katotohanang patay na siya. And at the same time ay kinabahan ako ng malala. Nang buwaba ako ay doon ko lang nakita at naalala ang pinsang ko na anak ng tito kong namatay. Umiiyak siya. Bakit wala ako sa tabi niya ngayon? Bakit hindi ko na naman nakasama at nakitang magulang ko sa huling pagkakataon? Bakit iniiwan nila kami nang hindi man lang nila ako hinahayaan na makasama sila sa huling hininga nila? Ang unfair! Panangis ng pinsan ko at naiintindihan ko siya. Samantala lumipas ang 1 linggo na ilibing na si tito. Pero this time ay cremation ang nangyari so walang masyadong pamahiin. Pagkatapos noon ay balik ulit sa normal ang mga buhay namin. Habang nagbabakasyon sa bahay namin sa isla ang pinsan kong yon, natawagin natin sa pangalang May. Pumanaw ang mama niya na asawa ng tito kong kamamatay pa lang. Nakakagulat ang pagkamatay nito kasi wala rin itong sakit. Ang sabi nila dahil daw sa gamot na ininom. Ang sabi ng iba ay inatake daw sa puso. Sa pagkamatay ng kanyang mga magulang ay wala doon ng pinsan ko at nandun lang ay ang 2 nakababata niyang mga kapatid. Habang papunta na kami sa burol sakay ng bus, hindi ako mapakali. Yung grabe kong antok kanina ay hindi ko na maramdaman. Nakaramdam kasi ako ng kakaibang takot. Ayokong makarating kami sa bahay, ayokong nakakakita ng patay, yung mama ko ay iyak ng iyak. Pati na rin ang pinsan ko. Kami ng tita ko sa pagkakaalala ko ay hindi kami umiiyak. Pero mukha kaming nagluluksa. At that time ay hindi pa alam ng lola ko ang nangyari. Ipinaalam ni mama kay papa at sinabihan niya si papa na pauwiin si lola sa probinsya pero huwag sasabihin ang kadahilanan. They made an alibi. Sina papa ay susunod na kinabukasan.
6:00 na ng gabi nang makarating kami sa bahay. Ang bigat sa pakiramdam nang makatungtong kami sa bakuran at makita ko yung lolo ko na parang tumanda ng 10 taon. Nakasalampak sa lupa sa labas ng bahay at tulala. Napapikit ako nang marinig kong sumigaw si mama at ang kanina pa na hindi maampat na pagluha ay lalong lumakas. Natakot ako dahil baka mahimatay ang mama ko. I understand kung bakit mas affected siya kesa sa tito ko sa pagkawala ni tito. Silang dalawa ang favorite na anak nina lolo at lola at sila umano ang spoiled. At sa kung anong biro ng kapalaran, silang dalawa din yung hindi matagumpay sa kanilang magkakapatid. So silang dalawa ang magkakaramay. Tsaka likas ding malambot ang puso ni mama kapag pamilya na ang usapan. Nasa loob siya sa kwarto, mahinang sabi ng lolo ko. Pumasok sina mama pero ako ay nanatili lamang sa labas kasama si lolo at isang lalaking kapitbahay na hindi ko na maalala kung sino. Ayaw ko talagang nakakakita ng patay. Ilang saglit pa, lumabas na sina mama at tinanong si lolo ng buong pangyayari. Nagiinuman daw silang dalawa ni tito sa terrace ng nakaraang gabi at nag-uusap. Sinabi daw ni tito na gusto niyang pumunta ng lungsod dahil may sabong doon. Pero hindi siya pinayagan ni lolo. Sila lang dalawa doon sa bahay dahil ang dalawang pinsan ko ay nasa padisko ng barangay. Ilang sandali daw, tumama yung ulo ni tito sa sementong haligi ng terrace nang iangat niya ang ulo niya mula sa paglungay-lungay dahil sa antok. Nagpatuloy ang kwentuhan nila at pinag-uusapan nila yung pagmamaltrato ng asawa ng isa kong uncle kay Ate May. Kaya nga nasa tita ko na nakabukod si Ate May kasama ko. A little while more ay sinabi raw ni tito na nahihilo siya. So pinapunta siya ni lolo sa kwarto at pinahiga. Then tinawagan niya yung pinsan ko at pinauwi at inutusang masahihin ang paa niya dahil nahihilo. At sa kwento ng pinsan ko ay doon daw minamasahin niya ang papa niya. Parang naghahabili na raw ito. Sinabihan din daw siya na huwag sabihin sa atin niyang nangyari dito dahil baka daw mag-alala pa. Natatakot na daw yung pinsan ko dahil sa mga lumalabas na salita sa bibig ng papa niya. Kaya sinabihan na lang niya itong magpahinga na. Ilang saglit pa ay sinabi daw nito na gusto nitong umihi so inalalayan ito ng pinsan ko palabas sa back door at doon na lamang pinaihi sa labas mismo. Umihi daw ito nang nakaupo dahil sa hilo. Sobrang dami daw ng inihin nito at nakapoop pa daw ito nang hindi nito namamalayan. Then ang malinisan ay binalik daw sa higaan. Hindi ko na matandaan kung ano ang nangyari after basta bigla na lang nilang sinugod sa ospital ang tito ko. Nahirapan pa silang maghanap ng magmamaneho ng sasakyan dahil hindi makapagmaneho si lolo. Malayo ang ospital sa lugar nila kaya habang nasa sasakyan daw ay pinipilit ng pinsan ko na kausapin ang papa niya at hindi pinatulog but after a while, hindi na daw ito kumikibo. Nang makarating na sila sa ospital, walang doktor, natutulog daw. At nang magising ay tinignan lang daw si tito and sinabing dead on arrival. Nagalit pa nga daw si lolo dahil hindi pa man lang trinay na i-revive ng doktor. Walang magawa, binitbit nila pabalik ng sasakyan ang katawan ng tito ko, kalong-kalong ni lolo. Nang maipalam sa mga kalapit na kaibigan ang nangyari, nagulat daw ang matalik na kaibigan ni tito. Hindi siya makapaniwala dahil noong sinabi daw nila ang oras ng pagkamatay ni tito, noon daw niya ito nakita sa sabungan. Nagulat pa nga daw siya dahil sabi ni tito na hindi ito pupunta. Yung tita ko naman na nasa ibang bansa ay sinabi daw ng isang anak niya na while nagva-violin recital daw sila
Narinig daw niya ang boses ng tito ko na tinawag siya sa palayaw na ang tito ko lamang ang tumatawag sa kanya. At dahil mahina lang daw yon dahil sa ingay ng mga instruments ay hindi na lamang pinansin. Ang mas nakakapagbigay sa akin ng takot ay ang mga sinabi ng mga kapitbahay. Nung hapon daw na yon ng Sabado ay nagpunta si tito doon sa bahay ng lolo na pinaglamayan last week. Napansin daw nila na tila alof si tito. Then ang boses daw nito ay parang ang lalim, para bang nasa kuweba. And yung katawan niya daw ay may sumisingaw na usok. Then yung matanda, ang matanda na nagsabi noon na dapat basagan ng palayok o hollow block ang kabaong. She looked so regretful and had that "I told you so" sound in her voice. At doon ko naalala na si tito na namatay, si mama at yung isang kapatid nila na si Tito Robert ang tatlong bumalik noon sa pinanggalingan. After that realization, pakiramdam ko ay lumaki ang ulo ko at nilukob ng takot ng buong pagkatao ko para sa mama ko. Ayoko mang maniwala doon sa pamahiin ay hindi talaga mawala sa takot ang takot ko. Masyado na kasing coincidence ang mga nangyayari. 1 week after ng libing ay hindi ko hinihiwalayan ang tingin ng mama ko. Kapag natutulog siya ay binabantayan ko siya. Sa buong panahon ng lamay, takot ang namamayan niya sa akin, Papa Dudut. Samantala unang gabi ng misa sa lamay, inulit niya yung sinabi niya sa wake ng bunsong kapatid ni Lola. Nasabi ko sa inyo dati, hindi natin alam. Baka isa sa inyo dito ang susunod na mimisahan ko. Nagkatotoo ang mga sinabi ko. Seryoso noon si Father. For a while natakot ako sa sinabi niyang yon. Kaya nag-research ako at naghanap ako ng albularyo na pwedeng makatulong sa akin. Hanggang sa may nakachat ako sa Facebook na isang batang albularyo. Sinabi ko sa kanya ang mga pamahiin at sa nangyari sa mga kamag-anak namin. Pati yung takot ko na baka si mama na ang sumunod. Pero agad na may sinabi siya sa akin. Para daw mapigilan ang sumpa ay sunugin daw ang lahat ng mga sinuot ni mama sa mga burol at libing ng mga kamag-anak namin. Tapos ay dasalin daw yung orasyon na ibibigay raw niya sa akin. So pagkatapos noon ay agad akong umuwi sa bahay. Hinanap ko yung mga damit na sinuot ni mama sa burol simula noong mamatay ang kapatid ni Lola hanggang ngayon. Hindi na ako nagpaalam kay mama, kinuha ko ang lahat ng damit at sinunog ko yon sa isang drum habang binabanggit ang orasyon na ibinigay niya sa akin. Luckily wala nang sumunod na namatay pagkatapos noon. Hindi namatay si mama pero butaktak ang inabot ko sa kanya nang makita niya na hindi gaanong nasunog yung mga damit niya. Nagpaliwanag naman ako kung bakit ko sinunog ang mga damit niya at sa huli ay pinatawad na lamang niya ako. Sa ngayon, Papa Dudut, ay normal na ulit ang buhay namin. Although naniniwala pa rin kami sa mga pamahiin, lalo na ako. Alam ko ang iba sa inyo ay hindi naniniwala sa mga pamahiin pero based experience ko, yes, may mga pamahiin na totoo at walang masama kung susundin mo ito. Wala namang mawawala sa iyo. Papa Dudut, maraming salamat at dito ko na po tatapusin ang sulat ko. Magandang gabi and God bless sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Joyme. Maraming salamat, Joyme, sa pag-share mo ng iyong kwento sa amin. Bilang isang Kristiyano, hindi tayo nagpapaniwala sa pamahiin pero may mga pagkakataon na minsan talaga ay mapapaniwala ka. Wala namang masama kung susunod sa ilang mga pamahiing nakagisnan. Pero sa huli ang paniniwala mo sa Diyos ang siyang dapat na manaig at huwag iasa ang iyong buhay sa mga swerte at superstitions. Dahil ang buhay natin umaandar sa plano at kagustuhan ng Diyos para sa atin. Nasa atin na lamang ang desisyon kung susunod tayo o hindi. Huwag kalimutan na mag-like, mag-share at mag-subscribe. Hanapin po ang Kaistorya YouTube channel
at ang Papa Dudut Family YouTube channel sapagkat meron po kayong chance na manalo ng GCash sa Papa Dudut Family YouTube. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.